Nagsimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Dr. Thomas Harbour na nagbibigay ng panayam kung saan isiniwalat na napatunayan niya na mayroong kabilang buhay. Ipinaliwanag niya na kapag namatay ang katawan, isang bahagi ng ating kamalayan ang humihiwalay dito at naglalakbay patungo sa isang bagong antas ng pagkabuhay. Tinanong ng tagapanayam kung nakadarama siya ng pananagutan para sa milyon-milyong taong piniling wakasan ng kanilang buhay dahil naniniwala silang may mas magandang naghihintay sa kanila sa kabilang buhay. Gayunpaman, hindi nakadarama ng pagkakasala si Thomas. Iginiit na ang pagsasapubliko sa pagtuklas ay talagang mahalaga para sa kinabukasan ng sangkatauhan. Nang sandaling iyon, biglang namagitan ng isa sa mga cameraman at nagpasalamat kay Thomas sa pagbibigay sa kanya ng isang bagong simula bago binaril ang sarili. Pagkatapos ay nagpatuloy ang eksena sa ilang panahon pagkatapos, kung saan makikita natin ang isang lalaking nagngangalang Will Harbour na anak ni Thomas. Sumakay siya ng bangka upang bisitahin ang kanyang ama, at sa telebisyon, inanunsyo na 1 taon at kalahati na ang nakalipas mula nung huling pagpapakita ni Thomas sa publiko sa malagim na panayam na iyon. Isiniwalat na mula noon, ang bilang ng mga taong nagpakamatay sa pagtatangkang makarating sa kabilang buhay ay tumaas sa 4 na milyon. Malinaw na ikinainis ito ni Will, at bigla niyang pinatay ang telebisyon. Maya-maya, isa pang pasahero na nagngangalang Ayla ang nagsabing nanonood siya ng TV, kaya nilapitan siya ni Will para mag-usap. Sinabi niya na mukhang pamilyar ang babae, nakakaiba dahil unang beses lang silang nagkita. Sinimulan nilang pag-usapan ng imbensyon ni Thomas na kilala bilang ang pagtuklas at sinabi ni Ayla na itinuturing ito ni Thomas bilang isang madaling pagtakas mula sa sakit. Si Will, na isang neurologist, ay nanatiling nagdududa at naniniwala na ang ebidensya na nagpapatunay sa pagtuklas ay hindi tiyak. Malinaw na magkaiba ang kanilang mga pananaw dahil naniniwala si Ayla sa pangako ng ikalawang pagkakataon pagkatapos ng kamatayan, habang si Will ay hindi. Di nagtagal, nakarating sila sa isang isla at naghiwalay ng landas, hindi sigurado kung magkikita pa sila muli. Pagkatapos ay sinundo si Will ng kanyang nakababatang kapatid na si Toby, na nagdala sa kanya sa isang mansyon na binili kamakailan ng kanilang ama. Isiniwalat ni Toby na ang kanilang ama ay nakaimbento ng isang bagong aparato at sabik na ipakita ito sa kanya. Napansin ni Will ang ilang taong naka-uniforme at ipinaliwanag ni Toby na lahat sila ay ilang beses nang nagtangkang wakasan ng kanilang buhay. Kaya dinala sila rito ni Thomas at binigyan ng dahilan para mabuhay. Pagpasok sa mansyon, dumating si Will sa isang laboratorio kung saan napansin niya na ang kanyang ama ay konektado sa isang kakaibang bagong makina. Ang pamamaraan ay kinabibilangan ng pagpatay sa kanya sa loob ng ilang segundo upang may record ang kanyang brainwaves, pagkatapos ay bubuhayin siya muli gamit ang electrical shock bago mahuli ang lahat. Labis na ikinabahala ni Will ang lahat ng ito at sinabi sa kanyang kapatid na sumobra na siya at tila nagsimula ang kanyang ama ng isang kulto dito. Maya-maya, nagising si Thomas mula sa eksperimento at sinalubong ang kanyang anak. Gayunpaman, hinimok siya ni Will na itigil ang lahat ng ito at sabihin sa media na mali ang pagtuklas upang ang mga tao ay tumigil sa pagpapakamatay. Gayunpaman, nanatiling ganap na kumbinsido si Thomas sa kanyang trabaho at ipinaalala rin niya kay Will na siya ang orihinal na inspirasyon para sa pananaliksik na ito. Inihayag na noong bata pa si Will, siya ay naaksidente at klinikal na patay sa loob ng 1 buong minuto. Nang siya ay muling nabuhay, sinabi niya sa kanyang mga magulang na nakakita siya ng maiikling kailap ng liwanag at isang batang lalaki na nakatayo sa harap niya. Lumilitaw din na minsang nakasama ni Will ang kanyang ama sa pananaliksik na ito bago pa man nag-api ng kanyang konsensya sa mga pagpapakamatay at umalis. Pagkatapos ng nakakapagod na pag-uusap na ito, pumunta si Will sa kalapit na dalampasigan upang mahimasmasan kung saan napansin niya si Ayla sa di kalayuan. Hindi nagtagal ay naging malinaw na nagtatangka itong wakasan ng kanyang buhay at tumungo sa dagat. Kaya agad na sumugod si Will upang iligtas siya kahit napilit siya nitong nilalabanan. Sa huli, nagawa ni Will na hilahin siya palabas ng tubig at ibalik sa mansyon. Gusto niyang ma-admit siya rito at kinausap si Toby tungkol dito. Gayunpaman, lumabas na may ilang mga pamamaraan na kailangan niyang pagdaanan, kabilang ang pagsagot ng questionnaire. Sa huling yugto, tinanong ni Thomas si Ayla tungkol sa kanyang buhay at sa wakas ay tinanggap siya sa grupo. Nang gabing iyon, isang piling grupo ng mga miyembro ng kulto ang nagtipon sa bulwagan sa kahilingan ni Thomas. Ipinahayag niya na dumating na ang oras at isang revelasyon na may kakayahang baguhin ang takbo ng sangkatauhan ang nasa kanyang mga kamay ngayon. Samantala, sa labas, isang babaeng nagngangalang Lacey ang nakikipag-usap sa isang lalaki tungkol sa kung paano maaaring umunlad ang pangangatwiran ng tao. Nagpahayag ng pag-aalala si Lacey na sa kalaunan, maaaring magsimulang pumatay ang mga tao sa ilalim ng katwiran na ipinapadala nila ang mga ito sa kabilang buhay. Di nagtagal, nagsimula ang pulong at pagkatapos ng maikling pagpapakilala, inilahad ni Thomas ang kanyang proyekto na nagsasabing nagpapakita kung ano ang buhay sa kabilang buhay. Natigilan ang lahat ng dumalo sa presentasyon, ngunit isang malubhang problema ang mabilis na lumitaw. Gamit ang bagong aparato, ang taong nakakonekta sa makina ay hindi na makakabalik dahil ang kanilang brain activity ay permanenteng magsha-shutdown. Nangangahulugan nito na kakailanganin nila ng isang bagong bangkay upang magpatuloy.
Ngunit hindi ito malaking problema dahil sa kung gaano karaming tao ang nagpapakamatay araw-araw. Pagkatapos ng ilang talakayan, nagpasya silang pumunta sa morgue upang kunin ang bagong yumao na bangkay, isang gawain na iniatas kina Toby, Ayla, at Will. Di nagtagal, nakarating sila sa morgue, kung saan inalis ni Toby ang atensyon ng mga tauhan habang sina Ayla at Will ay pumasok sa loob at sinimulang hanapin ang mga bangkay. Kalaunan, nagkasundo sila sa isang lalaking nagngangalang Phillips at nagpatuloy sa pagnakaw ng kanyang bangkay nang walang nakakapansin. Nang gabing iyon, hindi nagustuhan ni Ayla ang silid na ibinigay niya, kaya tumungo siya sa silid ni Will at natulog sa extrang double deck nito. Nagsimulang mag-usap ang dalawa mula sa kanilang mga kama kung saan inihayag ang isang nakakagulat na revelasyon tungkol sa mga motibasyon ni Thomas. Isiniwalat ni Will na ilang taon bago pa man naimbento ang pagtuklas, ang kanyang ina ay malagim na nagpakamatay. Ito pala ang araw ng kanilang anibersaryo, ngunit masyadong abala si Thomas sa kanyang trabaho para umalis sa kanyang pag-aaral. Kaya umakyat ang kanyang asawa at pumasok sa bathtub. Inamin ni Will na kinabukasan, siya ang nakatuklas sa walang buhay nitong katawan. Pakiramdam niya ay ito ang dahilan kung bakit nahuhumaling ang kanyang ama sa pagpapatunay ng pagkakaroon ng kabilang buhay para malaman kung nakarating ang kanyang asawa sa isang lugar. Kinabukasan, tinipon ni Thomas ang isang maliit na grupo upang simulan ang pagsubok sa kanyang bagong aparato sa katawan na kinuha nila noong nakaraang gabi. Pinaandar ni Lacey ang makina habang naghahanda si Toby na ihatid ang mga electrical discharge sa konektadong bangkay. Lahat ng mata ay nakatuon sa screen, inaasahan ng isang reaksyon, ngunit walang nangyari. Inutusan ni Thomas si Toby na pindutin ng paulit-ulit ang buton, ngunit ang bawat pagtatangka ay nabigo. Sa wakas ay lumabas ng laboratorio ang bigong lalaki kasama ang iba pa na nakasunod sa kanya. Ngayon, si Will na lamang ang natitira sa silid at sinimulang i-disconnecta ang cable nang biglang mabuhay ang screen. Gulat na gulat, pinanood ni Will ang isang video na nagpapakita kay Phillips na papunta sa ospital at sinusubukang pumasok sa isang silid ngunit pinigilan siya ng isang babae. Pinagalitan niya si Phillips dahil sa kanyang pagkawala at sa pagpapabaya sa may sakit na ama. Nang sandaling iyon, lumitaw sina Toby at Thomas, kaya dali-daling pinatay ni Will ang screen bago pa nila ito makita. Kalaunan, naghanda sila para ibalik ang bangkay ni Phillips, kung saan napansin ni Thomas si Lacey na nagsasabi sa iba tungkol sa mga resulta ng pagsusuri. Pagkatapos, dinala ni Ayla at Will ang bangkay pabalik sa morgue, kung saan inilagay nila ito sa pasukan at pinanood habang dinadala siya ng mga staff sa loob. Ilang sandali pa, biglang hinalikan ni Ayla si Will, at pagkatapos ay umalis ang dalawa ng may kakaibang katahimikan. Pagbalik sa mansyon, hindi maalis ni Will ang mga imaheng nakita niya sa monitor, kaya dinownload niya ang footage sa kanyang laptop at ipinagpatuloy ang panonood nito. Hindi nagtagal ay natuklasan niya na malapit lang ang ospital na binisita ni Phillips, kaya nagpasya siyang pumunta roon mismo. Pagdating doon, hinanap ni Will ang silid mula sa video, ngunit hindi niya ito mahanap, kaya nagtanong siya sa tagalinis tungkol dito. Ipinaliwanag ng lalaki na ang ward ay umiiral na bago pa man na-renovate ang ospital 10 taon na ang nakalilipas. Nang marinig ito, napagtanto ni Will na ang makina ay hindi nagbubunyag ng kabilang buhay, kundi kumukuha ng mga alaalang nakaimbak ng malalim sa kamalayan. Kalaunan sa mansyon, tinipon ni Thomas ang lahat sa bulwagan at nakakagulat na inanyayahan si Lacey sa entablado. Pagkatapos ay ipinahiya niya ito sa pamamagitan ng pagbubunyag kung paano niya ito natagpuan sa kakahuyan na may dalang baril na nakatutok sa kanyang puso. Ipinahayag niya na inalagaan niya ito at inakusahan siya ng pagsasabi sa iba tungkol sa pagkasira ng kanyang aparato. Dahil sa takot, iginiit ni Lacey na nadulas lang siya at humingi ng tawad, ngunit malamig na inutusan siya ni Will na iimpake ang kanyang mga gamit at pinalayas siya mula sa mansyon na labis na ikinalungkot ni Lacey. Kalaunan, nakatagpo ni Will si Ayla at sa wakas ay ipinakita sa kanya ang video footage na nakita niya kay Phillips na pagpasyahan ng mga alaala lamang niya iyon at hindi ang kabilang buhay. Sinabi rin niya sa kanya na nagsagawa siya ng investigasyon sa ospital at nalaman na ang ama ni Phillips ay na-admit doon 13 taon na ang nakalilipas. Ngunit iginiit ni Ayla na ang mga pagsusuri ay dapat natiyak at binanggit ang isang mahalagang detalye. Ang tato sa braso ni Phillips sa video ay hindi tumutugma sa naaalala niya mula sa bangkay nito. Nagbigay ito sa kanila ng makatwirang dahilan upang ipagpatuloy ang pagsisiyasat, kaya nagpasya silang bisitahin ang tirahan ng ama ni Phillips at makilala ang mga miyembro ng pamilya nito. Gayunpaman, bago tumungo roon, nagpahinga muna ang dalawa sa tahimik na dalampasigan kung saan sinubukang wakasan ni Ayla ang kanyang buhay ilang araw na ang nakalilipas. Sa sandaling ito, ibinahagi ni Ayla ang masakit na dahilan sa likod ng kanyang ginawa, isiniwalat na nawala ang kanyang 5 taong gulang na anak na si Oliver. Ipinaliwanag niya na minsan na silang nasa ganitong uri ng dalampasigan at habang siya ay nakatulog sandali, si Oliver ay nalunod sa tubig na nag-iwan sa kanya ng lubos na kalungkutan. Nabigla si Will sa kanyang malungkot na nakaraan at inalo siya kung saan sila ay nagbahagi ng taus-pusong yakap. Maya-maya, nakarating sila sa tirahan ni Phillips kung saan sila ay nagulat nang makita ang parehong babae mula sa video ni Phillips. Isiniwalat niya na si Phillips ay kanyang kapatid at hindi siya mukhang nabigla o nalungkot sa pagkamatay nito.
Inamin niya na ang kanyang kapatid ay hindi isang mabuting tao at iniwan ng kanyang pamilya, kasama ang kanilang may sakit na ama, maraming taon na ang nakalilipas. Ang pinakamasaklap na bahagi ay hindi man lang niya dinalaw ang kanilang ama sa ospital kahit na nangako siyang gagawin ito. Dahil sa gulat, nagtanong sina Will at Ayla tungkol sa tato at ipinakita sa kanila ng babae ang matching tato na ipinalagay nila noong sila ay 18 taong gulang. Ang tato sa video ay malinaw na naiiba rito, ngunit tumutugma ito sa tato sa bangkay na kanilang nakita. Pinatutunayan nito na ang nakita nila sa footage ay hindi isang alaala dahil hindi naman talaga pumunta sa ospital si Phillips para makita ang kanyang ama. Pagkatapos nito, bumalik sina Ayla at Will sa mansyon at ang kanilang mga isipan ay nababalot pa rin ng misteryo ng video. Naging mabilis ang bagay-bagay at sila ay naging intimate, ngunit naputol ang kanilang sandali nang biglang pumasok si Toby at sumigaw na malapit nang mamatay ang kanilang ama. Ikinonekta ni Thomas ang kanyang sarili sa device, sadyang sinusubukang wakasan ng kanyang buhay upang patunayan na gumagana ang kanyang imbensyon. Nagmadali ang lahat sa laboratorio kung saan natagpuan nila si Thomas na nakatali sa mga alambre na nasa bingit ng kamatayan. Pagkatapos ay may kakaibang nangyari nang makita nila ang footage sa screen na nagpapakita ng ina ni Will. Tinatawag niya si Thomas para sa hapunan, ngunit ito ay lubos na abala sa kanyang trabaho. Lumalabas na ito ay footage mula sa gabi ng kanilang anibersaryo nang magpakamatay siya. Ngunit nakakagulat, sa pagkakataong ito ay lumabas si Thomas sa kanyang study room at pinigilan ng kanyang asawa na paakyat na sana sa hagdan. Sinabi niyang maaaring maghintay ang kanyang trabaho at iminungkahing kumain sila ng hapunan ng magkasama. Lubos na nalilito sina Thomas at Will dahil hindi naman ito nangyari. Mabuti na lang at nagawa nilang buhayin muli si Thomas gamit ang defibrillator bago pa mahuli ang lahat at muli nilang pinanood ang footage. Sa wakas ay ipinaalam ni Will sa kanyang ama ang tungkol sa nakita niya sa footage ni Phillips na hindi nangyari noong nabubuhay pa ang lalaki. Namangha si Thomas sa kanyang nakikita at isiniwalat ang kanyang teorya tungkol sa tunay na kahulugan ng pagtuklas. Kapag may namatay, naglalakbay sila sa ibang bersyon ng kanilang sariling buhay kung saan mayroon silang pangalawang pagkakataon upang itama ang kanilang mga pagkakamali, isang anak na bumisita sa kanyang ama sa kanyang huling sandali, isang asawang pumigil sa kanyang asawa na wakasan ang buhay nito. Sa ganitong paraan, hindi mapipilitan ng mga tao na tanggapin ang kanilang pagsisisi dahil palagi silang magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Kung tama si Thomas, ang revelasyon ay maaaring maging kapahamakan para sa sangkatauhan dahil lalong dadami ang mga taong magpapakamatay sa pag-asang may tama ang kanilang mga pagkakamali. Kaya nagpasya silang sirain ang makina bago pa man matuklasan ng iba ang katotohanan. Kalaunan, tinipon ni Thomas ang mga miyembro ng kulto upang ipahayag na hindi na niya itutuloy ang proyekto. Naguguluhan ang lahat, ngunit bago pa man makapagpaliwanag si Thomas, biglang dumating si Lacey at binaril si Ayla. Sinubukan niyang bigyang katwiran ng kanyang ginawa, binanggit na hindi niya tinapos ang buhay ni Ayla, kundi inililipat lamang siya sa kabilang buhay. Nagsimula siyang sumigaw, iginiit na ang gusto lang niya ay magkaroon ng lugar sa tabi ni Thomas. Mabilis siyang dinala ni Toby habang ang natatarantang si Will ay nasa tabi ni Ayla na naghihingalo. Pagkatapos ay sinabi niya na ayaw na niyang mamatay, ngunit sa kasamaang palad ay pumanaw sa mga bisig ni Will na nag-iwan ng lubos na kalungkutan. Ang eksena ay nagpatuloy sa ilang araw pagkatapos kung saan nakita si Will na nagdadalamhati pa rin para sa kanyang minamahal at tumangging umalis man lang sa kanyang silid. Narinig niya sina Thomas at Toby na pinag-uusapan ng pakikipag-ugnayan sa pamilya ni Ayla upang makuha nila ang kanyang bangkay. Pagkatapos ay nabunyag na ikinonekta ni Will ang kanyang sarili sa makina dahil gusto niyang pumunta sa kabilang buhay at iligtas si Ayla. Ilang sandali pa, natagpuan niya muli ang kanyang sarili sa barko kung saan narinig niya ang parehong balita tungkol sa kanyang ama sa TV at mabilis itong pinatay. Pagkatapos ay nakita niya si Ayla at sa pagkakataong ito, pareho nilang nakilala ang isa't isa. Sinabi ni Will na gusto niya itong iligtas, ngunit hinimok siya nito na kumalma at ipinaliwanag na ang kanyang nararanasan ay isa na lamang alaala. Sa isang nakakagulat na pangyayari, isiniwalat niya na ang alaalang ito ay nangyari na sa iba't ibang alternatibong buhay ni Will at bahagi ng isang time loop. Lumalabas na noong unang beses silang nagkita, hindi man lang siya bumaba ng barko at kinabukasan, nabasa niya sa pahayagan na nalunod si Ayla sa dalampasigan. Ang pag-iisip na wala siyang ginawa upang tulungan si Ayla ay nagsimulang gumagabag kay Will, kaya nagpakamatay siya upang maglakbay patungo sa kabilang buhay upang iligtas ito. Ipinaliwanag ni Ayla na si Will ay nabuhay na ng 12 ng buhay, palaging sinusubukang pigilan siya sa pagpapakamatay at ito ang unang pagkakataon na nagtagumpay siya. Tinanong ni Will kung bakit hindi niya maalala ang alinman sa kanyang mga nakaraang buhay, kaya sumagot si Ayla na sa tuwing namamatay siya, muli niya itong nakakasalamuha sa barkong ito. Bagamat walang sino man ang lubos na makaalala ng kanilang mga nakaraang buhay, kung minsan ay may ilang mga alaala na nananatili, kaya naman tila pamilyar sa kanya ang mukha ng babae noong nagkita sila sa simula ng pelikula. Si Will na natataranta ay nagsabing gusto niya itong iligtas, ngunit ngumiti si Ayla at sinabing nagawa na niya ito, ipinaliwanag na maraming paraan upang iligtas ang isang tao. Nagtapos ang pelikula, kung saan lumayo si Will ngunit agad na lumingon upang tumingin sa likod na parang nakakaranas ng pamilyaridad sa kung sino si Ayla,
kahit na hindi pa niya ito nakikilala sa realidad na ito. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.